Amen. Hallelujah. Sarap magpuri sa Panginoon. Answered prayer po yung worship natin ngayon kasi talaga nagde-desire ako ng Tagalog worship. Sabi ko, kausap ko si Jundi few weeks ago. Sabi ko, umawit ka naman ng Tagalog pag nag-lead ka. Sabi niya, sige. So, kakala ko, sinabihan niya si Brad Sid na mag-Tagalog today. Pero nagkataon. Talagang inalaw ng Panginoon. Hallelujah. Amen. And kamusta po ang bawat isa? Amen. Hallelujah. Medyo ma, ano ba tawag dito? Malamig. At saka at the same time, maalalahaning linggo sa bawat isa sa atin. But we have our Lord, so we trust Him that whatever happens, we are safe in the hands of the Lord. Hallelujah. So the title for today's sermon is God's Not Done With You. Rise up and walk. Do you believe that? The Lord is not done with you. No matter, kanina pa paulit-ulit binabanggit even sa prayer ni Pastor Larry, na kahit na gaano kalaki yung problema natin, kahit na gaano kahirap tanggapin yung nararanasan natin sa buhay natin, na ang bigat-bigat ng dinadala mo, na akala mo iniwan ka ng Panginoon, na akala mo tapos na ang Panginoon sa'yo. But no, God's not done with you. Amen. These words were impressed to me by the Lord. Matagal na, since last month, paulit-ulit na nire-remind sa akin ng Panginoon na hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo, sa iyong buhay. Sabi ko, Lord, what do you want me to do? Ito pala yun. Itatayo niya pala ako ngayon sa harapan niyo at ibabahagi na ang katapatan ng Panginoon na hindi pa tapos sa buhay niyo. Hallelujah. Because He said, He will never leave you nor forsake you. The Lord wants you to know that He is not done with you. Kahit minsan we are in a situation na we feel hopeless, na there's no way out sa sitwasyon mo. Wala nang pag-asa, imposible na. Pero tulad ng inawit natin, walang imposible sa Panginoon. All things are possible with the Lord. Most of the times we fail. Most of the times we fall. At hirap tayong bumangon dahil sa bigat ng problema natin. And oftentimes we thought God has forgotten us. God has abandoned us. But sa bawat pagdapa natin, sa bawat pagbaksak natin, naroon ang Panginoon upang taas tayong muli. Hallelujah. Let us read our main text from the book of John, chapter 5, verses 1 to 9. It is a very powerful story of Jesus Christ. It's even one of the famous miracle of Jesus Christ during His time on earth. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, He said to him, "Do you want to be made well?" Then the sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." So Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. Thank you for your word. Hallelujah. Let's pray. Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Ikaw nga tunay naming Diyos, O Lord.
Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala, Lord God, sa aming mga buhay, O Lord. Salamat, Lord, na iningatan mo kami, Lord God, sa nakaraang linggo, O God. At salamat, Panginoon, na kami nasa harapan mo ngayon upang magpuri, upang magbigay ng pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob mo sa amin, O Lord. Sa lahat ng biyaya, O Lord God. Tunay, Lord God, na hindi pa tapos, Lord God, ang misyon mo sa amin, Panginoon. God's not done with us, O Lord God. That whatever, Lord God, circumstances we have, Lord God, you are faithful, Panginoon, sa buhay namin. Katulad na, Lord God, na binasa namin, Panginoon. A paralyzed man, with infirmity for 38 years, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, O Lord God. Pinagaling mo, Lord God, ang lalaking ito, Panginoon. Ganon din kami, Lord, ang puso namin, Panginoon. Umaasa, O Lord God. Nag-expect kami, Panginoon, that miracle will happen in our lives, O God. Na sa mga panahon, Lord, na kami dapang-dapa, Panginoon. Ikaw ang mag-lift up sa amin, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, O Lord God, na kinakaharap ng bawat isa, Lord. Bawat isa sa amin, Lord God, may dala-dala, Panginoon, na paghihirap. Pero nandiyan ka, Lord God, because you are our strength, O Lord. Hallelujah. You are our hope, Panginoon. Sa iyo lamang kami, Lord, kakapit, Panginoon. Lalo na sa mga panahong walang-wala kami, O Lord. Salamat po, Panginoon. And I pray, Lord God, na yung story, Lord God, na binasa namin, Lord God, may matutunan kami, Panginoon. At maging inspirasyon ito sa aming mga buhay, O Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name, O Lord. At Panginoon, gamitin mo nga lamang ako, Lord God, bilang iyong mouthpiece, O God. Ikaw ang makita, Lord God, sa harapan na ito, Panginoon. Tanging ang kaluwalhatian mo lamang, Lord God, ang maitaas, O God. In the name of Jesus. Amen. And amen. Hallelujah. Familiar kayo sa story nitong paralyzed man, right? Ako nung inaaral ko yung story niya, doon ko lang naintindihan yung lesson na gustong ibigay ng Panginoon. Parang simpleng story lang siya na may sakit, nakita ni Jesus, pinagaling. But there is something in this story. So yung background ng story nito, Jesus came from Samaria sa chapter 4 where he met the Samaritan woman. So on his way going back to Jerusalem, nakita niya yung sheep gate na sa Tagalog, pintuan ng mga tupa. Very literal yung yung meaning. So yung sheep gate daw na ito, merong maliit na pool na tinatawag nilang Bethesda. Kung saan, itong pool na to, hindi ito katulad ng mga swimming pool, private pool na alam natin na nag-outing tayo or family gathering. Itong pool na ito ay lugar ng mga may sakit na nabanggit kanina doon sa binasa natin. Mga pipe, bulag, lame, paralyzed, at kung ano pang klaseng sakit meron. So, itong mga may sakit na ito, nandun sila sa maliit na pool. Kahapon ko pa tinatanong kay Marcos, sabi ko, Marcos, ano ba Tagalog ng swimming pool? Tapos tinignan ko yung Tagalog version sa Biblia. Ang nakalagay doon, imbakan ng tubig. So parang maliit siyang pool na yung mga may sakit, nakaabang lang sila. Dahil meron daw anghel na bumaba at in-steer yung water, pinagalaw yung tubig. At yung unang nakarating dun sa pool na gumagalaw, gumaling. Kaya naging ugali nilang nakaabang dun sa pool. Tapos every time nagagalaw ito, unahan sila para makarating dun sa pool dahil naniniwala sila na may milagro mangyayari na gagaling sila. So just imagine itong paralyzed man for 38 years. For 38 years, na nakaupo lang siguro siya or nakahiga lang siya dun sa gilid. Na kapag gumalaw na yung tubig, dahil sa kondisyon niya, hindi siya makababa. Hindi rin naman nabanggit na
May kasama siya para hilahin siya pababa. So just imagine yung 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 burden niya na araw-araw nandoon siya sa lugar na yon for 38 years na nag-aabang siya na mapagaling. Excuse lang po. Nakapay-pero nga ng salamin. Dun sa bag. So one day, dumating si Jesus sa lugar na yon at nakita niya yung paralyzed man. And then, tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, opo, gusto kong gumaling. Pero ang sabi niya, hindi to akin. Siyempre, pagkakataon ito ng lalaki na may nag-offer sa kanya kung gusto niya bang gumaling. Sinabi niya agad, oo. Pero sabi niya, hindi ako makapunta doon sa imbakan ng tubig kasi bago pa ako makarating, naunahan na ako ng maraming tao. Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon day gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. So nakita niyo yung faith ng lalaki. Hindi siya nag-hesitate. Hindi siya nag-doubt. And in fact, kung babasahin niyo po yung kasunod na verses, hindi niya kilala si Jesus. Pero si Jesus, nabanggit doon sa binasa natin, alam ng Panginoong Jesus na matagal na siyang may sakit. Kaya't nag-offer siya na pagalingin ito. Kasi nakikita ng Panginoon yung burden niya. Katulad natin, we have been struggling for some time sa buhay natin. Nakikita tayo ng Panginoon. Nakikita niya kung tayo naghihirap. At darating ang panahon na pagagalingin niya ano man yung problemang kinakaharap natin. Lulutasin niya ito. What made the paralyzed man healed? It's his belief and faith in Jesus. Pero for the longest time na may sakit siya, the paralyzed man being sick for 38 years must have been thinking that the Lord has forgotten him. Minsan sa buhay natin, no, kung yung problema natin ang tagal-tagal na. Lord, ang tagal-tagal na nitong problema ko. Taon na yung binilang. Minsan naisip natin that the Lord has forgotten us. Na narinig mo kaya, Panginoon, yung panalangin ko. Maybe the Lord has abandoned me. Yun minsan yung dumarating sa isip natin pag matagal na yung problema natin na parang walang kasagutan. But no, kapatid, God's not done with you. Like the paralyzed man with infirmity for 38 years, the Lord remembered him and he found favor. Who would have thought that the paralyzed man on that day, he will receive miracle from Jesus. He will receive his breakthrough from Jesus. So kapatid, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, magugulat ka na lang isang araw, aayusin ng Panginoon ang buhay mo. Yung breakthrough na hinahanap mo, makakamtam mo ito sa panahon ng ibibigay ng Diyos. May pag-asa kay Kristo. Dahil sa bawat pagbaksak natin, sa tuwing tayo'y nadadapa, may pagbangon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi niya hahayaan na nakadapa ka lang. Hindi niya hahayaan na nabagsak ka lang. Pipilitin at pipilitin kanyang tumayo. He rise up every time you fall. Yes, He will allow you to feel the pain. He will allow you to masugatan ka sa pagdapa mo. He will allow you to experience those lessons in lives para mas lalo kang tumibay. Katulad ng mga sanggol, yung mga baby, bago yan makatakbo, bago yan makalakad ng tuwid, ilang dapa ang nararanasan nila na minsan masusugatan sila. Kasi yun ang kailangan natin. We need to feel the pain
para maranasan natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi minsan, pag hindi kayo nakakaramdam ng pain, kung hindi kayo nakakaramdam ng ng pasakit, hindi kayo titibay. Our pains makes us stronger. God allows you to feel the pain. Hinahayaan niya na masaktan tayo para tayo ay matuto. Sapagkat hindi pa natatapos ang Diyos sa buhay natin. There's more in your life na may pinaplano ang Panginoong Diyos sa atin. Hindi pwedeng bumagsak tayo, give up na tayo. Hindi pwedeng nadapa tayo, suko na tayo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, matibay ka. Hindi ka titibay kung hindi ka madadapa. Hindi ka titibay kung hindi ka masusugatan. Yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ka iiwan ng Diyos na nakalugmok lamang because God's not done with you. He wants you to rise up and walk. He wants you to arise and shine before the Lord. When you said rise up, di ba nababanggit nila Pastor Francis, Pastor Larry from the previous Fridays, rise up, bumangon ka, tumayo ka. Tama na sa pagmuni-muni. Tama na sa pagsi-self-pity. Hindi na tayo mga bata, hindi na tayo baby lang. Tama na sa pagkakalugmok. Help yourself by the grace of God. And you walk. Walk means command yourself to move forward. Walking is moving forward, not moving backward. Walang naglalakad ng patalikod. Pwede siguro 5 minuto kaya mo maglakad ng patalikod. Pero ang paglalakad sumusulong, umuusad. Gusto ng Diyos na humayo ka. Rise up and walk. Bumangon ka at humayo. Bumangon ka at kumilos. Rise up and walk. Bumangon ka at move forward. At umusad ka. Rise up and walk because God's not done with you. And it's your time to shine for the Lord. God wants you to exercise your faith in Him like the paralyzed man. It is His faith that made him healed. Hindi yung tubig sa pool ang nagpagaling sa kanya. Hindi yung mat na dala-dala niya, hindi yun ang nagpagaling sa kanya. Napakasimple. It's his belief and faith in Jesus that made him well. Hindi pwedeng gawa-gawa lang yun dahil lahat ng tao doon alam na yung paralyzed man na yun. For 38 years, nandun siya sa lugar na yun. Pero sa isang salita lang ng Panginoon, rise up, take your mat and walk. Naglakad ang may sakit na ito. Pinagaling instant ng Panginoong Hesus. Kaya tunay na makapangyarihan ng ating Diyos. Wala siyang katulad. Hallelujah. But why is it that sometimes pinanghihinaan tayo ng loob? What causes our hearts to lose our hope and give up? Napakadali natin mag-give up. Napakadali nating sumuko. What makes us think that the Lord has forgotten us? Hindi lang naibigay yung gusto natin. Nagtatampo na tayo sa Panginoon. Lord, kinalimutan mo na ako. You have abandoned me. Minsan may mga prayer tayong gano'n na naghihinanakit tayo sa Panginoon. So what causes our hearts to lose hope and give up? I will mention only 3 points. 3 reasons why people easily give up. Sino po ba ditong hindi sumusuko? Amen. Sana all po. There are 3 common reasons why madali tayong mag-give up at sumuko sa buhay. Number 1 po, repeated failures. Because no one is available to help the paralyzed man to go down the pool, he repeatedly failed. So paulit-ulit na nagfe-fail itong may sakit na lalaking ito. Every time gagalaw yung tubig sa pool,
Hindi siya makausad, gawa ng kondisyon ng kanyang katawan. So he repeatedly failed. Feeling niya hopeless na siya. Feeling niya helpless na siya. Because he tried many times to be in that pool. But he failed. Yung mga taong gustong tumulong sa kanya, mas nauuna pang lumublob dun sa tubig. So repeated failures. Dahil sa mga failure na nangyayari sa buhay natin, gusto na lang natin give up. There are things in our lives that we repeatedly fail and begin to lose hope. Because of this, we are feeling hopeless. We are so low that we can't go up anymore. Minsan magtatanong tayo, saan ba tayo nagkulang? Bakit palagi na lang kulang? Palagi na lang fail yung buhay natin. Sometimes we are asking, nagtatrabaho naman ako, bakit parang financially incapable pa rin ako? Kulang pa din. Minsan sa relasyon natin sa marriage natin, ginagawa mo naman lahat, bakit failing pa rin ang relationship ko? Bakit failing pa rin ang marriage ko? Masipag naman ako sa trabaho, bakit wala pa rin akong promotion? So failure, nagpo-focus tayo sa failure. Pero ang sabi ng Panginoon, fix your eyes on Jesus. Because your failure can be your breakthrough. Kasi doon ka matututo sa pagkabigo mo. There are circumstances in our lives na hindi ayon sa atin. So imagine tong lalaking ito na may sakit for 38 years. Yung nga lang may sakit ka ng 1 taon, burden na to sa atin. What more for 38 years? Just imagine yung nawalang opportunity sa buhay niya. 38 years na wala siyang nagawa. He has the right to ask the Lord, ano pang purpose ko sa buhay kong ito kung 38 years na akong nakahandusay lang, nakaupo lang, wala akong ginagawa. Ano ang purpose mo sa akin? But God is not done with him. One day, he received his breakthrough. Na-receive niya yung kagalingan na nagmumula kay Jesus. Hindi na niya kailangan makipagpilahan pa doon sa pool. Sapagkat si Jesus na mismo. Alam niyo ba na si Jesus mismo ang lumapit doon sa lalaking may sakit? Hindi siya kilala nitong lalaki. Si Jesus mismo yung nagtanong sa kanya kung gusto mo bang gumaling. So napakabuti ng ating Panginoon, minsan kahit hindi mo siya tawagin, lalapitan ka niya para sagutin ang problema mo. Katulad ng ginawa niya doon sa lalaking may sakit. Sapagkat si Jesus, alam na niya na, bago pa siya pumunta doon, alam na niya na may isang lalaki doon na matagal nang may sakit. At Jesus being compassion, yung compassion niya sa mga tao ay gano'n na lang. Kaya nakita niya yung burden ng taong ito at pinagaling niya. Like the paralytic man, you may have failed many times, but God is not done with you. Nakakulong ka man sa isang sitwasyon, hindi ka makawala, para kang na-paralyze sa buhay mo. Parang tayo tong paralyzed man na ito eh. Na, dahil sa sitwasyon natin sa buhay natin, parang napaparalyze na rin tayo, hindi tayo makausad. Hindi tayo makakilos. Nakakulong tayo sa problema natin. But God sees your heart. And one day, He will give your breakthrough. Hallelujah. Kaya kung na-receive ng lalaki may sakit ang breakthrough niya, sa araw na hindi niya inaasahan, tayo rin makaka-receive ng breakthrough sa Panginoon. And let us declare that this year is a year of breakthrough for us. Not only for increase, not only for opportunity, but let us claim that this is a year of breakthrough for our families, salvation for our families, protection, healing,
reconciliation and restoration sa ating mga buhay. And in application po, for a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. So makailang ulit ka man daw bumagsak, tatayo at tatayo ka ng Panginoon. A righteous man may fall many, many times, but he will rise again. Ano ang pagkakaiba natin sa mga hindi naniniwala kay Kristo? Pag sila'y nadapa, walang tutulong sa kanilang gumet up o tumayo. Pero tayo, bilang meron tayong Kristo sa buhay natin, makailang beses man tayo madapa, sa biyaya ng Diyos, makakabangon at makakabangon tayo. Falling is normal. Okay lang na mabigo ka. Pero hindi yun ang end ng buhay mo. Because God will empower you and will overcome your failure. And surely, through your failures, you will receive the breakthrough that you've been asking from the Lord. Let us declare this. Sabay-sabay po nating basahin. State your name. Make it a declaration for yourself. A reminder for the repeated failures that you are having in your life. Okay, state your name. Sister Malu, no matter how many times God's not done with you, rise up, take up your mat, and walk. Arise, shake off your excess baggage. Don't dwell on your failures and move forward. Amen. So, dito sa repeated failures, gusto ng Panginoon at every time na nadatapa ka, bumangon ka ulit. Take up your mat, meaning shake off. Iwan mo na yung mga excess baggage ng buhay mo at huwag ka na mag-dwell dun sa failure na yon. At lumakad ka, move forward sa buhay mo, mag-move on ka na. Amen. Second, what makes us give up? Fatigue or feeling exhausted. We feel exhausted not only physically, but we also feel exhausted like emotional and mental. Mas mahirap i-manage kung yung physical na kapaguran ng isang tao, itulog lang yan, mare-restore ka na. Pero yung emotionally and mentally, ito yung nag-struggle ang bawat isa. Imagine the paralyzed man being there day and night. Pagod na siya given his physical condition. So, I would imagine paano yung nangyayari sa buhay niya araw-araw habang nandun siya sa pool for 38 years. Paano siya kumakain? Paano siya dumudumi? Paano kung umulan? Paano siya sisilong kung wala siyang kasama? So because of his physical condition, he feels exhausted. And because of his condition, nabuo na rin yung emotional and mental problem sa buhay niya. Nag-create na rin ng takot. Nag-create na rin ng pagkabalisa sa buhay niya. He was emotionally and mentally devastated, feeling very hopeless and helpless in his situation. Maybe nagtatanong siya sa sarili niya, may pag-asa pa kaya ako? Dahil hindi naman niya nababalitaan kung sino si Jesus eh. So sometimes tayo rin, sa sobrang pagod natin, we question God. Hanggang kailan ba itong pagod na to? Hindi natatapos-tapos. So maybe the paralyzed man is asking the Lord, Lord, until when? Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang kailan ako magkakaroon ng pagkakataon na makasulong dito sa tubig na to upang gumaling ako? Ganon din tayo sa mga buhay natin. Minsan tinatanong natin ng Diyos, hanggang kailan kami, Lord, mapapagod?
I remember the story of Prophet Elijah in 1 King chapter 19. Sino nakakaalala ng story ni Elijah dito? Yung story na napagod siya. Bakit siya napagod? Naglakad siya maghapon. Kasi he was trying to fled away from Queen Jezebel. Dahil ipapapatay daw siya nito. So ang ginawa ni Prophet Elijah, sa takot niya, naglakad siya papalayo. I think ini-aim niya makapunta siya ng Judah. So naglakad siya mula umaga hanggang hapon, lakad. During that time, drought, panahon ng tag-init, walang ulan for how many years. So imagine nyo na lang yung habang naglalakad siya, gutom na siya. Siguro yung swelas ng tsinelas niya, hindi fit para maglakad ng, hindi naka-Nike, naka-tsinelas lang. So nung napagod siya, umupo siya sa ilalim ng puno at kinausap niya ang Diyos. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? At mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. So imagine, isang propeta na nanalangin ng ganito. Doon ko naalala, doon ko na-realize na kahit pala mga pastor, mga leader, servant ng Diyos, napapagod. Ito si Elijah, ang kinakapagod lang niya, pagod ng pisikal. Nananalangin na siya, nakunin na siya ni Lord. Mabigat tong prayer, mabigat itong mga salitang binitawan ni Elijah. Sabi niya, hirap na ako, mabuti pang mamatay na ako. Minsan may ganun tayo, right? May panalangin tayong, Lord, kunin mo na lang ako. Hindi naman ako makawala sa sitwasyong ito eh. Pagod na ako. I am physically drained, devastated. Yung exhaustion natin, it leads to burnout. And burnout leads to giving up. Yung pagod natin, napupunta doon sa sagad na tayo. At dahil sagad na tayo, gusto na lang natin give up sa buhay. To the point na gusto natin mawakasan na yung buhay natin. Katulad ng mga salita ni Prophet Elijah sa Panginoong Diyos. Grabe yung pain na naramdaman ni Elijah. Maaring he's also emotionally and mentally disturbed dahil nga hinahabol siya ng mga tauhan ni Queen Jezebel para patayin siya. So halo-halo. Yung physical niya, yung pagod niya, yung takot niya, at yung pag-iisip niya. Yun yung naging dahilan kung bakit sobrang exhausted siya. Pagod na siya. Gusto niya nang wakasan yung buhay niya. Pero alam niyo ba, ang maganda sa Panginoon, karugtong ng story na to, kinomfort niya si Elijah. Anong ginawa niya sa pag-comfort kay Elijah? May pinadala siyang anghel na may dalang pagkain. At pinatulog niya pa si Elijah. Sabi niya, sige, magpahinga ka sapagkat kakailanganin mo yung lakas mo sa mga susunod na oras. Yan, sa verse 5 to 6. Elijah being in pain, very tired, famished, gutom siya, halo-halo na. He was comforted by God through an angel. Yung akala mong wala ka ng pag-asa, yung akala mong di ka na makakabawi sa pagod mo, yung akala mong hindi ka na makakaahon pa sa buhay mo, pero nandyan ang Diyos para mag-comfort sa'yo. Nung nakaupo si Elijah sa puno,
Hindi siya nanghingi ng ano pang bagay sa Panginoon. Pero ang Lord, nagbibigay siya ng mga bagay na makakapag-comfort sa atin. Because God is not done with us. Katulad ng lalaking paralitiko, Jesus remembered him and found favor from the Lord, and he was healed immediately. Isuko mo lang sa Diyos lahat ng pagod mo, and He will restore you. He will restore your physical body. He will renew your mind, and He will strengthen, empower your heart. In application, sa panahong pagod na pagod tayo, let us remember this word from the Lord in Matthew 11:28. Sabi doon, "Come to me all who you are weary and burdened, and I will give you rest." Ang tunay na kapahingahan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesus. Hindi yung pagod ng pisikal natin, hindi kakayanin ng pagkain lang. Yung emotions natin, hindi kakayanin yan ng someone to enlighten you. Or yung mental natin, hindi yan kakayanin lang na pagbabasa ng mga kung ano-anong makakapagpagaan sa atin. Ang tunay na kapahingahan natin, matatagpuan lang natin kay Kristo. Kaya lumapit tayo sa Panginoon kung saan makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan. Because He is our Prince of Peace. And declaration again, para sa mga napapagod dito. Sino po bang pagod? Amen. Sa mga laging puyat. Okay, let's declare this. Sister Malu, no matter how many times you fall, God, rise up, take up your mat and walk. Arise, shake off your burdens, rest in God's presence, and press on. So, again, let's rise up and walk. Take up your mat and walk. Meaning, bumangon ka. Iwan mo na yung mga burdens ng buhay mo. Iwan mo na lahat ng mga hinanakit sa buhay mo. Enjoy mo yung presensya ng Panginoon and press on, moving forward to your life. Hallelujah. And last po, why the very reason why we give up is because we are frightened or being fearful. One of the common reasons to simply give up is fear. Ito yung pinaka-common kung bakit ang isang tao gumigive up. Dahil sa takot. We are being frightened. We are so fearful. Ako po, matatakotin ako talaga. Lalo yung mga usapang multo-multo. Takot ako sa ganyan. Takot ako sa Uber. Marami akong kinakatakutan. Nag-try ako mag-search how many fears meron ang isang tao. Ayon kay Google, walang specific number. Pero there are 500 phobias na kinakatakutan ng mga tao when it comes to objects, animals, and sometimes sa feeling ng isang tao. So there are so many fears that we fear. Sometimes you are fear of being alone. Tatakot kang pag-isa, kaya palagi kang may kasama. Ako takot po ako mag-isa sa bahay. Pero kahit kasama ko lang si Olive, masaya na ako. Sometimes your fear of lacking. Natatakot ka na magkulang. Natatakot ka mawalan ng pera. Natatakot ka mawalan ng materials. And sometimes you fear of, ano pa ba? Fear of death. Fear that people will not understand you. There's a lot of fear. Fear of war, fear of chaos, fear of sickness. Takot tayong magkasakit.
So, napakaraming bagay na nagpapatakot sa tao. Na-remember ko yung lesson ni Sister Golda last Friday. Shake off, shake yourself free from fear. Kasi diniscuss niya about the deliverance. And sabi ko, connected galing kay Sister Golda yan. Connected tong point na to sa sermon ko today. And ano daw yung fear? Fear is a paralyzing spirit that keeps people bound in many areas of their lives. So, hindi lang pala yung paralitiko na lalaki, yung nakakulong sa sakit niya. Even as yung spirit natin are being paralyzed if we entertain fear in our hearts. So, kung inaalaw nyo yung fear mag-operate sa puso nyo, unti-unti hindi mo namamalayan, napaparalyze ka na, sapagkat hindi ka na makakilos ng malaya sa buhay mo. Puro takot na lang yung nasa isip mo. Mawawalan ka ng kapayapaan. Tulad ni Elijah, nakaramdam siya ng takot kay Queen Jezebel. Kaya he was at the point of giving up. Na gusto niyang wakasan yung buhay niya. How much more the paralyzed man? He is physically paralyzed. Physically, wala siyang magawa sa katawan niya. And at the same time, siguro takot din siya sa buhay niya na paano na siya, tatanda na lang siya or mamamatay na lang siyang paralitiko. Kaya gano'n na lang yung takot niya sa buhay niya. But God is so good because Jesus remembered him and he found favor from the Lord. The paralyzed man for 38 years is afraid that no one is there to help him. He's afraid that he won't be able to make it to the pool and be healed. But God is not done with him. Jesus remembered him and he found favor from the Lord. Ang simple lang ng sinabi ng Panginoon, rise up, take up your mat and walk. The biggest fear in my life happened in 2023. That's the biggest fear of my life. Matatakotin po ako pero matapang din ako eh. But the biggest fear in my life happened in 2023. I thought God has forsaken me because He allowed this illness in my body. When I came to know my physical condition in 2023, first thing that comes to my mind, am I dying? So I have the fear of losing my loved ones. I have the fear of dying soon. Sabi ko, bata pa ako, wala pa nga ako 50. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? I was so afraid. I feel afraid. It took 6 months na malaman ng family ko yung condition ko. Because I don't want to disappoint them. Dahil ako yung laging malakas. Pag wala yung asawa ko, on the go ako kahit saan ako. Punta dito, attend dito, gawa nito. Kaya ako yung malakas palagi. Kaya sabi ko nung nagkasakit ako, bakit hindi pwede na laging wala yung asawa ko. Hindi ko pwedeng ma-disappoint yung pamilya ko. I was so afraid. That's the biggest fear of my life. Then eventually, hindi ko namalayan yung fear na yun sa puso ko. Nagiging anxiety na siya. Nagde-develop na ng panic attack. May mga times na hindi ako makahinga. Yung mga taong kilala ko, yung mga nakakasama ko sa prayer warrior, kung noon pasigaw ang panalangin ko. Pero nung mga panahon na yung walang boses lumalabas sa akin,
Sister Net can attest to that. Sila Sister Fem. Hindi ko alam ba't wala akong boses. Hindi ko namalayan, kinakain na ako ng takot yung puso ko. And dumating yung panahon na ayoko na rin pumasok sa trabaho. Kasi ayoko na makita yung amo ko. Yung fear ko, nag-develop na ng anxiety. Every time kakausapin ako ng boss ko, parang ngayon, nawawalan ako ng boss. Kinakabahan ako. Ganon yung naramdaman ko sa opisina for how many months. Hindi na ako nagla-lunch, hindi ako lumalabas ng kwarto, ng office. Dahil sa anxiety ko. And then sabi ko, one night, when I was staring, because I couldn't sleep, hindi alam ng pamilya ko, hindi ako nakakatulog. Kung makatulog man ako, mahaba na yung 30 minutes. Gigising ulit ako. Ganon yung fear sa buhay ng isang tao. Wala ka ng kapayapaan. Disturbed ka na. So one night I was staring, wide awake. Sabi ko, parang pinaremind sa akin ng Lord, fear is the absence of faith. Yun yung sinabi sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, may faith ako sa iyo. Sabi niya, why are you afraid? Pinaalala niya yung Isaiah 41 ba yun? Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I will strengthen you. That day, sabi ko, hindi pwede to. I won't let this fear consume me. I will not let this fear control my life. Kailangan kong bumangon. I need to rise up, take up my mat, and walk. Yan ang tinuro sa akin ng Panginoon. I was at the point of seeking professional help. I even asked for a medicine because of the halos papunta na ako sa depression eh. Masalubong ko lang si Sister Marife, umiiyak na ako, wala pa siyang sinasabi. Ganun na yung nararamdaman ko noong mga panahon na yun. Pero tinulungan ko yung sarili ko by the grace of God. Only by His grace. Kasi kung sa sarili ko lang, baka wala na ako dito. So, grabe yung struggle. Number one, that makes a person give up is because of fear. Don't let fear consume you. Every time you feel na natatakot ka, ang gusto ng Panginoon, i-surrender mo lahat ito sa Kanya. Lahat ng takot, i-surrender mo sa Panginoon. I fought for it by God's grace. Dahil kung ako lang, hindi ako makakawala sa fear na yon. And I thank God because I'm still a work in progress. I was so broken, but my brokenness brings breakthrough in my life. I know God is not done with me because He's just starting with my life. And I declare, I am fearless, and by His stripes, I am healed completely. In Jesus' name. Kung sino man sa inyo right now nagsasuffer sa fear, sa anxiety, depression, you are disturbed, just surrender it to the Lord and claim that by His stripes, you are healed. In application, 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So hindi galing sa Panginoon itong takot na to. He has given us power, love, and sound mind. Amen. And do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Jesus Christ. Sorry po, overtime na ako. Don't let your fears consume you. Let God move mightily in your life, because He is the peace that gives light to our hearts. And declaration. Amen.
Let's state your name. Sis Malu, no matter how many times you were broken, God is not done with you. Rise up, take up your mat and walk. Arise, conquer your fear, be at peace, and advance for His kingdom. So, conquer your fear. Kaya mong harapin ang takot na ito for as long as you have Christ in your heart. And in conclusion po, it's easy for us to give up when we are overwhelmed of repeated failures, unending fatigue, and when we are frightened. So if we have all these three, madali tayong sumuko sa buhay. Kung paulit-ulit tayong nakakaranas ng kabiguan, ng kapaguran, at, at kung tayo takot na takot. But we will overcome this if we have faith in God. So mawawala tong failure na to. Mababaliwala yung fatigue natin at hindi na tayo matatakot because the key to overcome all this is faith in Jesus. Amen. May I invite everyone to please rise. Bago tayo umawit, may maikling declaration lang sa ating mga buhay. Just remember, kapatid, God's not done with you. No matter how big your problem is, we have a God who is able. We have a God who can help you. Okay, let's declare this once again. Amen. 1, 2, 3, go. I can do all things through Christ who strengthens me. No matter what my condition is, what my setback in life is, God still has a greater plan for me. I may fall, but I will rise again. When I get tired, I will rest in the presence of my Savior. I will fear not, for the Lord is with me. I am more than a conqueror. This year is a year of favor, a year of breakthrough, a year of healing, a year of reconciliation, a year of increase and promotion, and most of all, a year of salvation to my family. God is not done with me. I will arise and shine for the Lord. And I am sure of this, that He who has begun a good work in me will carry it to completion the day of Christ Jesus. Amen.